hawthorn, dried hawthorn. Hindi ko alam ano yung ibang term dito. Para rin siyang berries, parang gano'n. Yan. Ito sa berries. Wala siyang English translation. And then, meron akong dried longyan. Yung longyan dried. Ito siya. So, lagay na natin. Ganyan lang karami. Kasi 1 liter, 1.5 liter yung ating water. So, ganyan. Yan, okay na yan. Pwede nyo rin lagyan ng sugar. Kung gusto niyo ng sugar. Pero, hindi ko na siya nilalagyan kasi nga, matamis naman itong apple. So, matamis din ng red dates. So, hindi ko na siya nilalagyan. Nasa sa inyo. Sakto lang yung tamis niya. Pero kung gusto nyo lagyan, ito yung nilalagay ko. Cane sugar. Ayan. Hindi ito yung cane sugar yung ginagamit ko. Normally. Or pwede rin yung rock sugar. Any sugar man pwede. Pero nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Mas prefer ko ang cane sugar kasi mas healthy. Tsari. Mas healthy siya. Pwede rin rock sugar. Brown sugar pwede rin. So, hugasan. Ang gagawin natin is hugasan natin siya. Pangit ng sa camera. Hiwain ko lang ito. Huwag nyo nang balatan kasi lulutuin nyo naman siya. So, huwag nyo na rin tanggalin yung buto. So, ganyan. Lagay natin dito sa pot. Kung wala kayong pot na ganito, yung kuryente, okay lang naman. Tapos, hiwain ko ito. Hindi ko natin natanggal yung buto. Basta hatiin ko lang siya. Diyan. Kung walang longyan, okay lang. Kung meron pa yung lotus root, pwede rin. Masyadong mainit. Tingnan yung aking harapan ng kusina. Lagyan natin ng water. 1 liter. Kung wala kayong ganitong pot, okay lang naman. Pwede na siyang yung normally bubol niya sa para same lang din naman for 30 minutes. Yan siya. Ito ang labo ng camera ko, no? Maximum niya is 1.7 liter. Yan ang inumin ko the whole day. Ubusin ko yan. Depende sa inyo kung gano'n yung kabilis ubusin. So, ilagay natin sa maximum.
Pag maliit yung apple, isang apple. Pag malaki, kalahati. Meron akong lotus root dyan eh. Pwede ko rin siyang add. Pero tinatamad ako ng lumas. Ayan. Kasi mauubos. Babawasan naman yan namaya. Pagka kumulo. So ayan. Pakuluin natin siya. For 30 minutes. So yan lang guys ang ating for today's video. Sorry. Ano siya po? For your spleen tea. For your spleen. Good for your spleen ang tea na ito. So, i-try nyo din. Sa mga Chinese doctor kasi, mga TMC doctor, yan ang nire-recommend nila para sa everyday tea. Except sa green tea, red tea, or any tea. Pero ito, lalo na kung mahina yung resistensya. And marami kang lamig sa katawan. Especially yung lamig sa katawan, guys. Inumin mo to for 28 days or sabihin natin 1 month. Inumin mo siya for 1 month. And then, para daw maalis yung mga lamig mo sa katawan. Diba, normal kasi naman tayo may lamig tayo sa katawan. Pero pag sobrang maraming lamig yung katawan natin. So yun, laging masakit yung katawan natin. Laging nananakit yung katawan natin, yung joints natin kasi nga sa lamig. Yun. Yun ay sinashare ko lang sa inyo kasi yung TMC doctor niya lagi kong pinapakinggan. Everyday pinapakinggan ko siya. Nagsishare siya ng mga natural way how to prevent or to make your body strong or para kasi yung ating chi. Okay. So, yun lang guys. Ang ating for today's video. Ang bilis na ko na yun. So, yun lang naman ang ating ingredients. Tatlo or apat na. Red dates, apple, cotton, dried cotton. Yun lang naman guys. Dried lang yan. Kung wala kang dried lang yan, okay lang. Kung mayroon kayo lotus root, pwede rin. Pwede rin lentils. So, yun guys. So, gusto nyo malaman yung mga ingredients, ilagay ko na lang dyan sa caption yung mga ingredients. Buboil nyo lang naman siya for 30 minutes and then yan, it's ready. Meron na kayong healthy matcha for your spleen. Spleen, it's very important part of your body. So, search mo kung nasan yung spleen mo, baka hindi mo rin alam. Ako kasi hindi ko alam kung nasan yung spleen ko before. Pero, siyempre, gusto natin pag-aralan. Yun lang guys, and thank you for watching.